Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Kamusta naman po ang lahat? Kamusta ang New Year niyo kahapon? Today is January 2, 2024. At kakasimula lang natin ng bagong taon. At sana ay, hindi po sana pala, dapat talaga ay magiging uh, maganda ang ating bagong taon dahil po ito'y simula ng bagong buhay at pwede nating palitan at pwede nating baguhin ang ating mga habits. So hindi madaling gawin pero pwedeng-pwede kasi anything is possible, syempre with our Lord, with Christ. So, lagay natin sa sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Diyos dahil siya po ang tagapaglikha ng lahat at tayo po dito sa mundo ay ginawa niya para mag-enjoy at i-experience po ang kanyang creation. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kasamahan natin na maraming stress at maraming worries sa buhay, siguro ang aking tanging maipapayo lang ngayon ay kailangan po nating tanggapin na tayo po ay pare-parehong nilikha ng Diyos at wala po tayong special responsibilities, wala po tayong special tasks na gawin para problemahin ang problema ng ibang tao. Ayun, naantok na si G natin, no? Uy, ano ba nangyari yan? So, ito po, patuloy po tayo sa pagkipaglaban. Pero pag hindi pagkipaglaban yung iniisip mo, ay mas maganda kasi patuloy tayo sa pag-enjoy. Yun ang tanging word dyan. Hindi po tayo nakikipaglaban sa mundo, hindi po tayo nakikipaglaban sa buhay, kundi tayo po ay mag-enjoy sa buhay natin. Dahil po ang buhay po natin, actually ay ginawa po yan ni Lord para ma-experience natin ang beauty ng kanyang mga ginawa. So he created a lot. He created a world, he created the earth, he created all these animals, all the environment, all mother nature, kung ano dyan yung nakikita natin sa harapan natin, lalo na yung mga hindi natin nakikita. Halimbawa, yung hangin po na binibreathe in po natin, hindi natin nakikita, pero alam natin na meron ganyan, di ba? So, dapat lang po tayo ay magiging grateful. Yan ang pinakatamang word dyan, maging grateful po tayo. Dahil po, ang buhay po natin ay isang beses lang yan. Isang best lang yan. Hindi na yan madudugtungan pag mawala. Kaya, alam naman natin na every strand of our hair is counted by our God, by the Lord. So, alam niya kung ilan yung buhok mo, alam niya kung kailan ka mapapanganak at kailan ka mawawala. Pero syempre, habang hindi na tayo bilang tao lang, hindi natin alam yan. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. At hindi naman natin option at choice kung sino yung parents natin, kung saan tayo, anong klaseng social standing. Kung mayaman, mahirap ka man, or sa gitna ka lang, hindi natin choice yan when we were born. Pero, as we grow, as we progress, meron tayong options. Meron tayong options, hindi choice, pero options. It's either mananatili tayo dyan, or gusto nating i-improve, or gusto nating iwasan, or gusto nating palitan. Pwedeng-pwede yan dahil meron tayong own choice of free will and freedom. Okay, so sa mga YT friends natin dyan, families, friends, relatives, patuloy tayo sa pag-i-enjoy ng buhay na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi po tayo makikipaglaban dahil wala tayong kaaway dito. Kaya yung mga mindset po natin, importante yan. Kailangan lang natin alamin yung mga right choice of words. Kasi dito, pag sinabi natin makikipaglaban tayo sa buhay, wala tayong kalaban, wala tayong kaaway dito. Puro tayo kakampi-kampi dito. Pero, syempre, pag merong kabutihan, may kabaliktaran yan. Merong mga tao talaga nahahatak at hahatak po sa atin. Pero okay lang yan. Kasi ang ating buhay sa mundo ay give and take lang yan. Kung ano yung binibigay mo, yan din ang babalik sa'yo.
'di ba? So, bahala sila diyan kung yan yung nagpapasaya sa kanila. Choice po nila yan. Hindi na natin yan na hawak ang kanilang desisyon dahil binigyan din sila ni Lord ng kanilang own free will and freedom. So, kanila na yan. Problema na nila yan kung yun yung kanilang concept sa buhay nila. Basta po tayo ay mag-enjoy lang po tayo kung ano man ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos. I-enjoy lang po natin yan dahil po ay isang beses lang po tayong mabuhay sa mundo. 'Di ba? Marami tayong mga kaibigan diyan, ilang beses na nadisgrasya, ilang beses na po nabaril, ilang beses na saksak, pero buhay pa. Dahil po hindi pa nila time 'yun. Meron naman iba diyan, isang beses lang, natulog lang, hindi na nagising, wala namang sakit, 'di ba? So, hindi talaga natin alam kung ano ang ating fate, kung ano yung ating destinasyon dahil po si Lord lamang ang nakakaalam niyan. So habang po tayo ay buhay, habang po tayo ay nandito sa mundong ibabaw at hindi pa tayo nasa 6 feet below the ground pa, tayo po ay magmahalan at mag-enjoy lang. Dahil yan yung talaga yung konsepto kung bakit po ay nabuhay po tayo dito sa mundo. At maraming salamat, syempre, at nakilala ko rin kayo, ang aking mga YT friends, YT supporters, at dahil po sa inyo ay nagkakaroon din ng extra kulay ang ating mga buhay. Siyempre, aside sa trabaho, aside sa family, meron din tayong may mga stress na hindi natin maiwasan yan, di ba? Sino ba naman sa atin ang walang stress? Dahil po ang stress ay nagbibigay ng spice, nagbibigay yan ng excitement. Kasi pag walang stress, nandyan ka lang, nakaupo ka lang, naghahanap ka na kung anong gagawin mo. Pag merong pressure at stress, syempre, parang parang balloon yan na hinihipan-hipan mo hanggang sa mapuno. Syempre, pag hindi mo hihipan yan, lang yan, rubber lang yan, walang walang ka buhay-buhay yan. So, syempre, pag marunong din tayong magbawas ng hangin sa balon, marunong din tayo kasi pag alam na natin na puno na yung balon, bakit hihipan mo pa, 'di ba? So kaya yun yung ating goal dito as friends and as colleagues in YT world, at kung anong social media ka man dyan na tayo ay naka-register or nakapag engage, ay tandaan nyo lang na ang social media, ang buhay technology ay hindi po natin yan dapat seryosohin to the point na halimbawa, meron kang kalaban mo na yan na parang gusto mo na talaga siyang tirahin, napatayin, or parang ganyan. Yung social media kasi, maraming tao talaga dyan na gusto talagang manira ng mga modo natin, gano'n. So, okay lang yan. Pag nag-post ka at merong nag-comment ng hindi maganda, okay lang yan kasi comment pa rin yan, counted pa rin yan as a score point sa comment mo sa analytics mo. Kaya go lang, wag ka lang magalit kasi dumagdag po siya sa analytics mo, score pa rin yan. And all you have to do is just let other people comment, kung ano yung mga gusto nilang i-battle against sa nag-comment, sila na po bahala dyan. Basta ikaw, mag-enjoy ka lang kung ano yung nakalagay dyan. Basahin mo lang at wag mo nang dibdibin kasi pag dinibdib mo yan, masisira lang yung araw mo. Hindi mo naman kilala kung sino yun. Hindi mo nga na-meet yun, hindi mo nga kilala kung ano tunay na pangalan niya. Ba't ka mag-ano dyan? Lalaan ng panahon mo dyan. So, yun ang aking ma-advise kasi ako po, marami na lang akong exposure sa mga ganyan. At wag nung talagang magpadala sa emotions. Kasi sabi ko, 'di ba? Ang ating purpose sa buhay natin is mag-enjoy, i-experience po ang beauty na ginawa ni Lord para sa atin. At ang ginawa niya yan dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon natin. 'Di ba? So 2024 na. Marami tayong mga bad habits na nagawa last 2023, last year. At pwede natin yan i-correct. So ano ba mga bad habits natin? Marami na. Hindi naman ako perfect. Pero syempre, makakapagbigay tayo ng mga konting examples. O, di ba? Yung mga bad habits natin, pinakauna dyan is pagkagising natin sa umaga. Ano ba pinakaunang dapat gawin natin? Di ba? Is talagang mag-pray po tayo, di ba?
Kasi waking up in the morning is a miracle. Hindi natin yan inihiling kay Lord. Pero isang miracle yan dahil po pagkagising natin, hindi natin yung iba dyan, take for granted lang po nila. Ano na naman ang mangyayari ngayon sa araw na to? Ano naman ba yung ano naman kasama ko? Napapagod na ako. Waking up in the morning is a blessing from God. So kailangan talaga magpasalamat po tayo. Yun ang pinaka first habit na dapat nating ayusin. Dahil po yung pagkagising natin sa umaga, ano ba yung hinahawakan natin? Cellphone. Check natin kung may mga likes na yung ating videos or may nag-message na sa atin. Yan ang ating pinakaunang ayusin. Dahil pinaka first thing in the morning na dapat gawin natin is magpasalamat po tayo sa binigay na miracle ni Lord sa atin na nabubuhay pa tayo. Nabuhay pa tayo. Kaya I hope isa sa mga first natin na ayusin is yung habit natin. Ang habit natin sa pagpapasalamat at very grateful po tayo sa ating mga natatanggap, especially yung the gift of life. Ano pa yung next natin na habit na kailangan natin ayusin? Siyempre, yung pagkain. Sa pagkain po natin, 'di ba? We always say grace before meals. Yung sinasabi natin, nagpe-pray po tayo para magpasalamat sa pagkain. Yan ang isang habit na rin natin as nababaliw na sa social media, especially po sa TikTok, sa Facebook, sa Popo, kung ano man dyan, Instagram, YouTube, kung ano man yan yung ginababaliwan mo. Ano ba yung ginagawa natin pag nasa harapan tayo ng pagkain? Yung pinakaunang ginagawa natin is nagpipicture agad, o nagbi-video, nag-short, nagre-reels. Patay tayo dyan, di ba? So yun yung pinaka-second habit natin na kailangan natin ayusin. Di ba? Anong purpose ng ano ba yung hindi purpose pala? Ang ating pinakaunang gawin dyan is syempre magpasalamat tayo sa natanggap nating blessings. Kahit na yung mga bata ngayon, gano'n na rin. Hindi na sila, pagkakita ng pagkain, picture agad. So, kailangan lang talaga natin ayusin yung mga bad habits natin. Okay? So, I hope nag-learn po kayo. Second habit natin na kailangan i-break is yung pag-pray. Habang sa harapan tayo, nasa harapan po tayo ng ating pagkain. Okay? So, I hope na napalitan natin yan. Siyempre, yung pinakauna is mag-pray as soon as we wake up. Ang ikalawa is mag-pray sa harapan ng pagkain bago natin lafangin ang ating pagkain nakahanda po sa atin. Okay, ano pa? Ang mga bad habits po natin. So, we'll talk about praying na lang ngayon para pa-uniform yung ating Yung third habit natin is pag nagagalit po tayo, walang signal, walang wifi. Ano ba yung natin dyan? Yun ang tinatawag po nila na technological stress. So, wala tayong magagawa dyan pag walang signal, pag walang wifi, pag mahina yung wifi. Ano ba yung magagawa mo? Pag nagalit ka, talo ka. Mag-pray na lang po tayo. Magpasalamat na lang tayo kay Lord dahil po at least iba na yung technology ngayon kaysa sa noon. Noon po ay hindi ka talaga makakapag-connect sa mga friends mo. At hindi ka talaga makakapag-message at makapag-send kung ano yung real time na ginagawa mo. So at least ngayon, na magagawa na natin yan. Halimbawa, nandito po ako sa Amerika, yung asawa at anak ko nasa Pilipinas. In real time po ay pwede kong makita kung anong ginagawa nila. Pero syempre, not everything is perfect. May mga times na nawawala ng signal at nawawala ng wifi. Especially po kung nagla-live tayo. So, wala tayong magagawa dyan. It's beyond our powers, beyond our efforts natin. Pag walang wifi, walang signal, wala kayong magagawa, manahimik ka na lang dyan, mag-pray ka na sana mabalik yung wifi. Magpasalamat ka na lang na at least meron kang YT channel, meron kang YouTube channel, or meron kang social media na platform kung saan may enjoy mo yan. Anyways, 3 lang po muna yung ating ibibigay. They're all about prayers and I hope this will change our life for this coming 2024. Again, this is your Master Worm and of course, the one and only G, the Green Iguana. God is great. Yahoo!